Morning po mga mama at sir. Ito po yung format ng pre-oral defense nyo next week. Pwede nyo tong sundan, pero pwede naman kayong gumawa ng sarili ninyo. Pero yung format ng mismong PPT, ito po iyon. Yung sinend ko sa mga group chat ninyo. First, ang pinakauna po dyan ay yung title ninyo. Title ng pananaliksik kasama po yung tagline na ginawa ninyo sa qualitative research natin sa Phil 102. After po niyan, yung mga members. Kung kasya naman sa isang slide, yung title kasama yung mga members, pwede naman po yun. Pero kung hindi kasya, ilagay po sa second slide yung mga members ng inyong pananaliksik. Second slide po tayo. Ito po yung tinatawag na introduction. Ang ginawa po nila ay picture. Picture lang po sa intro para sila lang magpaliwanag kung tungkol saan ba yung pag-aaral na isinasagawa nila para wala nang masyadong maraming sentence o paragraph na babasahin. Mas maganda kung picture na lang po para yun na lang yung ipapaliwanag ninyo kung tungkol saan ba yung pag-aaral na isinasagawa ninyo. Yan po yung introduction. Sunod po tayo mga mama at sir. Ito yung kaligiran ng pag-aaral. Konting background tungkol sa pag-aaral na isinagawa. Sunod po tayo. Paglalahad ng suliranin, ika-copy-paste lang po lahat ng SOP na ginawa ninyo. Number 1, 2, 3, and 4. Yan po. Pero kung kasya naman yung 1, 2, 3 sa isang slide, pwede naman. Basta readable. Number 5. Yan. Ito naman po yung research gap, yung agwat ng pag-aaral. Pero mas maganda dito, pakilagay po yung citation, pati yung title nung dating pag-aaral na chinek nyo. Tapos ano ba ang pinagkaiba, ano bang wala sa pag-aaral ng naunang mga mananaliksik na meron sa ginagawa nyo ngayon. Yan po yung agwat ng pag-aaral o research gap. Next po tayo. Eto mga mama at sir, eto po yung conceptual na balangkas. Nakalagay lang input, proseso, output o IPO model. Nakalagay lang pong ganyan yan, sir, ma'am. Pero kailangan nyo pong ipaliwanag ano bang nakalagay sa input. Siyempre yung objectives. Sa process, ano po yung proseso sa pagkalap ng datos at yung output, yung mismong titulo ng pag-aaral na inyong isinagawa. Yan po yung conceptual na balangkas. Pero pwede din namang i-copy-paste nyo yung model na ginawa ninyo. Okay, next po tayo. Okay, next po tayo mga mamat sir. Ayan, wala naman kayong theoretical na balangkas, kaya skip po tayo dyan. Next po ay saklaw at limitasyon ng pag-aaral. Naka-indicate po dyan hanggang saan lang ba tatalunton yung pag-aaral ninyo, hanggang saan lang ang sakop ng pag-aaral, at ano yung mga hindi kasali o kasama sa pag-aaral na isasagawa ninyo. Yan po yung saklaw at limitasyon. Mas maganda naka-bullet form mga mama at sir para babasahin ninyo at ipapaliwanag na lamang. Next. Kabanata 2, review ng kaugnay na pag-aaral at literatura. Yung synthesis po na tinutukoy ninyo mga mama at sir, yan po yun, naka-bullet form. Si Perez, si Ostero at Espin, nakalagay lang yung apelido tapos yung year. Bahala na po kayong magpaliwanag. Huwag nyo nang lagyan ng sobrang daming paragraph sentences. Mas maganda kung ipapaliwanag nyo na lang mismo. Huwag na maglagay ng marami pang words para hindi tayo nag-overlap at hindi redundant. Yung binasa nyo na tapos ipapaliwanag pa. Next po tayo. Review ng kaugnay ng literatura, David, si Goldstein at si Chavez 2022. Next po. Sa metodolohiya, nakalagay mga pamaraang ginamit. Yan po. Sunod, letter B, populasyong ginamit o bilang ng sample. O kung sa inyo, pamamaraang ginamit, tapos number 2, yung inyong
if I'm not mistaken, instrumentasyon o partisipante, letter B. Letter C, description ng mga respondente ang nakalagay po sa inyo ay partisipante. Ilan lang ang participant na i-interviewin? Sunod po tayo. Sa instrumentasyon, ilalagay nyo po ano bang ginamit nyo, unstructured, semi-structured na uri ng questionnaire, survey questionnaire, focus group discussion, interview, yan po sa instrumentasyon. Ang pinakahuli nyo ay yung procedure sa pangangalap ng datos. Anong bang ginawa nyo? Nagawa ba ng letter ng hingi ng permiso sa dean at sa mga partisipante? At papaano nyo po ba kinalap ang mga datos na mula sa interview na ginawa ninyo? Di ba ang ginawa ninyo, nagawa ng letter, pinapirmahan sa dean, letter sa participants. Tapos after nun, after ng interview, anong ginawa? Tinanscribe yung mga nakarecord. After matranscribe, ano pong ginawa natin? After i-transcribe, kailangan pong i-highlight yung mga mahahalagang sagot ng mga participant. After po tawag dito, ma-highlight, ang gagawin po natin ay i-categorize. Pag na-categorize na po natin, anong gagawin po? Pag na-categorize na, naipon na lahat ng sagot, bawat number na mga questions o bawat questions na itinanong ninyo. After pong makategorize, ititim po natin automatic analysis para makuha natin yung sagot ng mga partisipante. So yan po yung procedure sa pangangalap ng datos mula sa chapter 3. Statistical treatment, wala na naman po kayo niyan kasi tayo naman po ay qualitative research. Okay. Maraming salamat. Diyan po, yan po yung coverage ng PowerPoint presentation na kinakailangan nyong gawin para sa pre-oral defense natin next week. So, wag pong kalilimutan, pakiprint po ng 3 kopya yung inyong mga manuscript mula chapter 1 hanggang chapter 3. Kasama po ang ipinasa ko sa inyo na 3 copies din ng rubrics para grade ng mga panels. Huwag kakalimutang magdala ng pagkain ng mga panel. Huwag naman masyadong mahal. Yung ayos lang kahit mga chichirya or tinapay lang kasi mabilis lang naman tong ating defense. Para malaman lang natin kung may mga mali at kailangan pa pong improve sa inyong mga ginagawang pananaliksik. Kung may questions po kayo, paki-comment na lang po sa ibaba ng video nito para masagot natin isa-isa yung inyong mga inquiries kung may mga nalilito regarding sa ating pre-oral defense. Yun lang po. Thank you very much and God bless you all.